Bakit ka ba pumasok sa kwarto nang hindi man lang kumakatok? Hinihintay ka ni Fernando sa baba. At bakit hindi ka tulungan tumawag sa akin o baka naman naging messenger ka na? Wala ka doon sa may kwarto kaya naisip ko nandito ka. Lumabas ka. Labas! At huwag ka nang papasok ulit sa kwarto ni Mariose! Hindi ganun ka-importante to. Sigurado ka? Gumagawa ka ng hindi dapat at pamamahay ko to. Tandaan mo, pamamahay ko din to dahil sinabi ng papa Pag mo! napuno ako, pwede kitang palayasin dito! At ikaw, mag-uusap tayo ulit. Alejandro, good morning. Kumusta na pakiramdam mo? Mabuti naman. Nagdala ko ng mga papeles na kailangan mong pirmahan. Kailangan nating linawin na hindi ako namatay. At yan ang una kong ginawa ngayong umaga. Nagpunta ako sa mga periodiko, kinausap ko sila para mailathala ang buong katotohanan. Oo, ayoko ng iskandalo. At bakit nakahiga kayo dun sa kama? Napapaliw ka na ba? Lumabas ka na dito! Anong ginagawa niyo sa kama? Wala kaming ginagawa at isa pa, wala ka na doon pakialam! Ano sinasabi niya sa'yo? Kapag hindi ka umalis, sisigaw ako, Bruno! Hindi ba sinabi ko sa'yo lumayo ka sa kanya? At huwag kang magpapagalaw sa kanya. Bitiwan mo ako, wala akong ginawa! At wala kang karapatang pagsabihan ako dahil ikaw ang naglagay sa akin sa sitwasyon na to! Pero kasasabi ko lang sa'yo! Sabihin mo na kung anong gusto mo! Pero yung kapatid mo o kung sino man siya, ibang iniisip niya at pag pumunta siya dito, hindi ko siya kayang pigilan kung ano man ang gusto niya. Sawa na ako! Sawang-sawa na ako, Bruno! Nagkakagusto ko na sa kanya, ano? Nagkakagusto ko na sa kanya! Malangti ka talaga! Tumigil ka! Fernando, siguro dahil sa tama ako sa ulo, nakalimutan ko na kung ano nangyari nung araw na yun. Pero dapat kilala ko na siya sa loob ng 3 buwan. Nakilala ko ang lahat pag uwi ko. Pero siya hindi, at yung kapatid niya hindi ko rin maalala. So ano sa tingin mo? Di ko alam, di ko talaga alam. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na naguguluhan ako sa mga nangyayari. At saka bakit ang dami kong sinabing mga kasinungalingan? Na empleyado lang ako at ang pamilya ko ay nasa Estados Unidos. Alam mo naman na hindi ako ganong klaseng tao, hindi ba? Hindi ko alam ang sasabihin, Alejandro. Meron tamang paliwanag sa lahat ng to. Nakausap ko na yung babae, yung nakakita sa aksidente. Ayon sa kanya, mukhang sinadya kang banggain ng trailer dahil dire-diretso yun sa sasakyan mo. Mababangga tayo! Umawa kayo! Umawa kayo! Tama nga. Naalala ko na. Sinadya talaga akong banggain ng trailer na yun nung gabing yun. May nagtangkang pumatay sa akin. Sandali, huwag kang pakakasiguro. Hindi. Nakakasiguro ako, Fernando. May taong gustong pumatay sa akin. At yun siguro talaga ang ugat ng mga nangyayaring ito na hindi ko maalala at hindi ko maintindihan. Isang babaeng pinakasalan ko na hindi ko naman kilala at hindi ko naman minahal. Pero bakit hindi mo isipin na nawala ang alaala mo at pinakasalan mo siya dahil sa isang Bigyan mo ako ng dahilan, Fernando! Bigyan mo ako ng magandang dahilan! At bakit hindi ko man lang nabanggit sa ito? Ikaw na matalik kong kaibigan buong buhay ko. Sasabihin ko sa'yo, Fernando, dahil dun sa Cancun, nakilala ko ang isang babae na gaya niya. Na nagandahan ako, na gustong-gusto ko, na ang pamilya ay nasa Sachi. Hindi ko alam. Ano sa tingin mo? Bakit hindi ko man lang nasabi sa'yo? Parang hindi nga normal yun, Alejandro. Hindi nga. Dahil hindi nga totoo, Fernando. Walang katotohanan lahat yun. Yun lang ang pwedeng paliwanag sa lahat ng to. Hindi mo ba nakikita? Meron taong nag-imbento ng kwento na to na nagpakasal ako sa babaeng yun. Na iniisip na patay na ako ngayon at mamanahin ng biyuda ko ang lahat ng pera ko. Parang sobra naman yata yun. Yun lang ang pinakatamang paliwanag na alam ko. Dahil hindi ko pa nakikita si Maria Jose Samaniego o ang kapatid niya. Sa tanang buhay ko, maniwala ka. Prangkahin mo sila. Kausapin mo sila ng masinsinan. Hindi maaari. Dahil kung totoo nga ang lahat ang sinabi ko sa'yo, hindi nila ginawa to ng sila lang. At kailangan malaman ko sa lalong madaling panahon ang pinakaulo ng planong to. Ang ama nila? Maaari. O baka may iba pa.
At sino naman? Ewan ko. Di ko alam pero may kakuntsaba sila dito. Sigurado ako isang taong kilalang kilala ako at alam na alam ang mga galaw ko. At dyan wala akong duda. Good morning, Victoria. Kumusta ka na, Fernando? Mabuti naman ako. Salamat. Nakausap mo si Alejandro? Oo, At naguguluhan na siya. dahil kay Maria Jose. Oo. At sa totoo lang, hindi ko naman siya makontra dahil tama naman ang mga naiisip niya. Pero ang sabi ni Hernan na ang dahilan maaring binura ng trauma ang mga alaala niya na merong kinalaman sa babaeng yun. Maaring. Pero alam mo naman na si Alejandro malalim mag-isip at matalino. Ikinagagalaw kong pagsilbihan kayo. Salamat. Wala ka na. Sige, mamaya na lang. Goodbye. Bye. Thank you. Maria! Ipinasyal ako ni Roberto sa bayan. Ang ganda-ganda, Maria Jose. At kumain kami sa restaurant. Grabe, ang sosyal. Natutuwa ako. Anong problema mo? May nararamdaman ka ba? Hinalikan niya ako. Ginawa niya yun? Totoo? Sige nga, ikwento mo sa akin. Hinalikan ka niya pagkatapos anong ginawa mo? Paano ko naman magugustuhan? Hindi ko siya mahal. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi mo kailangan ng isang lalaki para magustuhan mo ang halik niya. May mga lalaki talagang magaling humalik. Ay, Paula, bakit ba hindi mo maintindihan? Para sa'yo, isa lang ba itong laro? Hindi mo ba alam, isang pagkakamali lang, makukulong tayong dalawa. Pero walang nakakaalam. Wala nga siyang maalala, hindi ba? Ewan ko. Minsan nararamdaman ko na may pagdududa siya. Pues mahal kong kapatid, gawin mo ang lahat para mapaniwala mo siya. Isa pa, napakagwapo niya at napakayaman pa. At napakasarap dito. Parang nabubuhay tayo sa isang panaginip. Dapat ba tawagan si Itay? Baka nag-aalala na siya. Pinipilit niya na wala siyang naaalala tungkol sa kanya, na di sila magkakilala. At anong kanyang paliwanag? Nagawa-gawa lang ito na merong gustong pumatay at umangkin ang pera niya. Kaya nila ginawa ang aksidente. Tungkol lahat sa byuda at sa tungkol sa joint ownership arrangement. Tingin niya ganon? Hindi ko alam. Hindi ka panipaniwala. Sasabihin din naman niya sa iyo ang lahat ng ito sa tamang panahon. Pero huwag mo sabihin na binanggit ko ito sa iyo, okay? Siyempre hindi, Fernando. Kaibigan kita at pinagkakatiwalaan. At mananatili palagi, Victoria. Palagi. Ang iniisip niya ay parang hindi ka panipaniwala. Pero meron naman mas simpleng paliwanag. Ano sa palagay mo? Ang totoo, hindi ko alam kung anong iisipin. Dalawang araw na kitang hinihintay dito. Saan ka ba nagpunta? Kasi nagpunta ako sa Mexico para kausapin ang ilang mga supplier. Supplier ng droga? O ng mga armas? Nasisiraan ka na ba, kaibigan? Siyempre hindi, no? Magsabi ka ng totoo. Tignan mo. Ibebenta natin lahat to. Tignan mo. Eto. At sinabi ko sa'yo, umpisa pa lang, ayoko nagbebenta ng anumang illegal na bagay. Pero ginagawa ng lahat to, kaibigan. Sabihin mo ang totoo. Nagbebenta ka ba ng droga? O ng mga armas? Paano mo naman nasabi yan? Tignan mo. Sige, sige. Natingnan ko na. Ano, may nakita ka ba? Droga, bala, o kaya baril? Wala nga. Sandali. Napahama ka na ba sa negosyo natin? Isa Sige, pa yan. sabihin mo. Pero nag-aalala ko sa anak ko si Maria Jose. Natatakot ako na makulong kami mag-ama pag nagkataon. Ay, grabe ka. Nakakalungkot ka naman, kaibigan. Bakit ka naman makukulong? Kamusta naman ang umaga mo, Paula? Mabuti. Si Roberto ay pinasyal ako sa bayan at doon kami nag-lunch. Maganda.
Sa tingin ko, meron tayong kailangan pag-usapan ng dalawa. Oo, pero kung pwede, gusto ko sana na payagan mo kung kausapin si Itay. Baka nag-aalala na siya dahil wala pa siyang balita sa amin. O, yung tungkol sa'yo. Tama yun. Doon ka na lang tumawag sa kwarto at doon na rin tayo kumain dahil sa tingin ko hindi ka pa kumakain eh. Sige. Siguro mas mabuti ko ikaw nang tumawag kay Itay. Sige. Bakit ayaw mong kausapin ng papa mo sa harapan ko? Dahil mas magagawa ito ng kapatid ko na mas mabuti. Pasok ka. Pasok ka. Kamatakot, di ako nangangagat. Siguro nga hindi. Baka pumipila sila na parang basahan. Lalo na yung babaeng si Maura. Magdala ka ng pagkain para sa dalawa dito sa kwarto ko. Salamat. Alam mo, pag-usapan natin ang mas importanteng mga bagay. Maupo ka, sige na. Bukas magpapatingin uli ako sa doktor. Pero ang problema, hindi man lang kita maalala, pati na din si Paula. Lalong may dahilan para maghiwalay na tayo. Isang posibilidad yan, habang hindi pa napapagtibay ang kasal natin. Tama. Berhen ka pa ba? Oo. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit gusto mong makipaghiwalay. Dahil nung dumating ako dito, na-realize ko na mali itong lahat. Bakit? Dahil marami akong pera? Ay, ngayon lang ako nakarinig ng isang babae na gustong makipaghiwalay dahil mayaman na napangasawa niya. Hindi yon ang talagang dahilan na hindi kita mahal. Sa totoo lang, hindi nakakataba ng puso yan. Pero, nararamdaman ko na minahal mo ako kahit minsan. Bakit nagbago ang isip mo? Nadismaya ba kita? May nagawa ba ako masama? Anong nagawa ko? Oo, yun ang ayon. Kung ganun nga, kung yun ang nangyari, humihingi ako ng tawad sa'yo dahil hindi ko ugali ang manakit ng isang babaeng tulad mo. At papatunayan ko yan Hindi sa'yo. kailangan na may patunayan ka sa akin. Hindi na kita mahal at gusto ko ng diborsyo. Anong silbi ng isang babaeng walang pagmamahal sa'yo? At kahit sinong babae pwede mo namang Ang makuha. gusto kong alamin ay kung bakit ako napilitang pakasalan ka kahit hindi pa kita kilala. Yun ang gusto kong malaman. Hindi kita masasagot dahil hindi ko rin Pero alam. dapat alam natin. Dahil nagmamahalan tayo, hindi ba? Oo, dati mahal natin ang isa't isa pero hindi Paano na mo ngayon. nalaman na nararamdaman ko? Dahil hindi mo nga ako Kaya kilala. nga gusto kitang makilala. Gusto kong malaman ng tungkol sa'yo. Isa akong mapaghinalang tao at pag meron ako inumpisahan, sinisiguro ako tinatapos ko. Pues hindi ko hayaan ang sarili ko pang eksperimentuhan mo. Gusto ko ng diborsyo, maliwanag. Anong meron sa inyo ni Bruno? Ni Bruno? Oo. Pumapasok siya sa kwarto mo na parang may karapatan siya. Ipinagtatanggol ka at tinedepensahan. Saan ba talaga kayo nagkakilala? Dito lang. Bakit parang malapit kayo sa isa't isa? Ha? Sabihin mo nga sa akin, nung umalis ka pagkatapos ng libing ko, paano kanya nakumbinsi na bumalik? Kasi- Sabihin mo! Dahil bumalik ako para umiwas sa Hindi ako iskandalo. naniniwala sa'yo! Bitiwan mo ako. Nasasaktan Hindi ako ako. naniniwala sa'yo! Aray! Bitiwan mo siya! Oh, Diyos ko. Ang ganda-ganda mo, Maria Jose. Alam mo, sinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Bumili sa ata ang tibok ng puso ko nung makita kita. Cheers. Cheers. Ay, Diyos ko. Mukhang umiibig na ako uli sa'yo. At yun ang totoo.